Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi sapat ang kaalaman tungkol sa Panginoon at sa Ebanghelyong Kanyang hatid. Mahalaga ring isabuhay ang lahat ng itinuro sa atin ni Jesus. Makipot ang pintuan tungo sa langit. Kung kaya, hindi madali ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang kababaang loob upang tuluyan nating makita ang Kanyang kaharian bilang biyaya na dapat tanggapin ang buong kagalakan at katatagan nang sa gayoy magdulot ito ng mabuting bunga sa ating buhay. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Ama, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lang ang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami ay magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan na Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia. Mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako ng Tubal at Lavan at ng mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem. Ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan, ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ang loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon,
lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at ipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kaniyang paglalakbay. Siya'y nagturo sa bawat bayan at nayon na kaniyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambayanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas. At katok ng katok, sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang mga propeta. At kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. May isang anak po na nagtanong sa kanyang ama patungkol sa laki ng pananampalataya nila sa Diyos. Sabi po ng anak doon sa kanyang ama, Tay, gaano po ba kalaki ang pananampalataya natin sa Diyos? Tapos, sabi nung ama, nakita mo ba yung eroplano na yan na nasa Himpapawid? Ngayon, sabihin mo sa akin kung gaano kalaki at kaliit yan. Sabi niya ng anak, napakaliit po. Kasi ang layo po niya, napakaliit, di ba? Ngayon, inimbitahan ng
ama ang kanyang anak na pumunta po sila sa paliparan, sa airport. At habang papalapit na po sila sa paliparan, ay namangha po itong anak na ito. Sabi niya, ang laki pala ng eroplano kumpara doon sa eroplanong na nasa Himpapawid. Pero pareha lang naman silang eroplano. Pero dito, nakita ko dahil malapit ako sa kanya. Sabi ng ama, ngayon mo sukatin kung gaano kalaki ang eroplano ito o kaliit. Sabi nga na yung anak, ulitin ko, napakalaki ang eroplanong ito kumpara yung nasa eroplano sa Himpapawid na napakaliit, na minsan nga ay hindi ko nga makita at mawari ang maliit na kapakaliit na eroplano na nasa Himpapawid. And conclusion, sabi ng anak ng ama sa kanya, tinanong mo ako kung gaano kalaki ang pananampalataya natin sa Diyos. Sasagutin kita, depende sa distansya at layo at lapit mo sa Diyos. Depende sa relasyon ng distansya sa layo at lapit mo sa Diyos. Kagaya ng isang eroplano, kung malayo ang distansya mo sa Kanya, maliit ang eroplano. Pero kung malapit ang distansya mo sa Kanya, namangha ka, no? At nasabi mo, ang laki pala ng eroplano. Ganon ang sukat ng pananampalataya mo sa Diyos. Depende sa distansya, sa layo at lapit na relasyon mo sa Diyos. Kaya kung tatanungin mo ang sarili mo, Father, gaano kaya kalapit, gaano kaya kalaki at lawak ang pananampalataya at pananalig ko sa Diyos? Sasagutin kita, balikan mo yung kwento, depende sa distansya ng lapit at layo na relasyon mo sa Diyos. Bakit ko po yan nabanggit sa inyo mga kapatid? Sapagkat sa ating ebanghelyo, may importanteng tanong ang tao ng tanong ng tao doon sa ating Panginoon. Sabi niya, Guro, Panginoon, kakaunti lang po ba ang maliligtas? Yung salitang kaligtasan, lahat po tayo niyan, inaasam po niya tayo, di ba? Maaring tanong din to sa ating sarili. Ako kaya, Panginoon, maliligtas kaya ako? Pagkatapos ng buhay ko dito sa mundo, maaasam ko kaya ang kaligtasan? O di kaya, ang pinakamagandang tanong, makakapunta kaya ako ng langit? Kasi sabi nga niyan sa katabi mo, maliligtas ka kaya? No? Makakapunta ka kayang langit? Sasagutin ka, depende sa layo at lapit na relasyon mo sa Diyos. Kung malayo ka sa Diyos, hindi mo mapapansin ang galaw ng kaligtasan ng Diyos. Pero kung malapit ka sa Diyos, ay mapapansin mo ang gawaing pagliligtas sa Diyos sa buhay mo. Kaya ang kaligtasan ay nagdidepende kung gaano tayo kalapit at kalayo ang distansya at relasyon natin sa Diyos. Kaya mahalaga sa buhay natin mga kapatid, kapag pinag-usapan natin ang langit at pinag-usapan natin ang kaligtasan, ang isang pinakamahalagang rekado sa buhay na ito na sapat na para sa atin ay piliin natin ang Diyos saan man at kailanman. Sapagkat klaro sa ating ebanghelyo ang patungkol sa katuruan ng kaligtasan na hindi madali ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kailangan mong dumaan sa makipot at makitid na daan, iskinita, di ba? Kasi hindi madali ang kaligtasan. Kailangan nating pagpaguran ito. Hindi ibig sabihin, araw-araw kang nagsimba, pumupunta dito sa Quiapo ay maliligtas ka na. Kasi walang meaning naman, kahulugan ng iyong pagsisimba kung mabait ka lang na andito ka sa simbahan. Pero paglabas mo na naman sa simbahan, masama ang ugali mo. Di ba? Masama ang ugali mo sa kaempleyado mo. O kung boss ka ng kumpanya, mabait ka lang kapag Sunday,
But Monday until Friday or even Saturday, pangit naman ang ugali mo. Di ba? Nawawala ng kahulugan ang paglapit natin sa Diyos at pagsimba natin sa Diyos at pagpuri at pagpasalamat sa Kanya. Sabi nga sa Ebanghelyo, paano mo masasabi sa amin, Panginoon, na hindi kami magliligtas? Kasama ka nga naming umiinom, kasama ka nga naming kumain, nangaral ka pa nga at nakinig kami. Pero ang problema, nangaral nga, kasama nga nila ang Panginoon, pero question mark naman na hindi nila isinasabuhay ang kalooban ng Diyos. Huwag sana tayong maging Katoliko lang kapag nasa simbahan tayo. Bitbitin natin ang Diyos paglabas natin sa simbahang ito. Piliin natin ang Diyos. Ipadama natin ang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos higit sa lahat pagkatapos ng misa. Uulitin ko, piliin mo ang kaligtasan, piliin mo ang Diyos, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi paglabas saan man at kailanman. At itatanong mo sa sarili mo, maliligtas kaya ako? At sasagutin kita, malamang maliligtas ka, hindi lang sa langit na ikaw ay mamamatay at tapos maliligtas ka, kahit ngayon, naliligtas ka kung malapit ka sa Diyos. Pinapadama ng Diyos ang kaligtasan, hindi lang sa langit, maging dito sa lupa. Depende kung gaano kalaki ang pananampalataya at pananalig mo sa Diyos at ang relasyon mo sa Diyos. Hindi ba gawaing pagliligtas yan? Marami kang problema sa buhay, mga pinagdaanan sa buhay, pero napagdaanan mo yon, nalampasan mo yon. Hindi ba gawaing pagliligtas yan ng Diyos? Tama, di ba? Hindi ba gawaing pagliligtas yan? Nagdadasal ka, sana magkaroon ka ng trabaho para mabuhay mo ang iyong pamilya. Biglang nagising ang Diyos, biglang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Hindi ko alam kung kailan, pero ipagkakaloob sa iyo ng Diyos at nagkatrabaho ka, di ba? Gawaing pagliligtas yan ng Diyos. Worried na worried ka sa mga estudyante. Kapag may exam, baka hindi ka makapasa. Nag-aral ka naman, pero nangangamba ka na hindi ka makapasa, etc., etc. Nagdasal ka, lumapit ka sa Diyos, iniligtas ka ng Diyos, nakapasa ka, nabuhayan ka, naging masigla ka. Diba? Gawaing pagliligtas yan. Ang kaligtasan ay hindi lamang natin matatamo sa buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan dito sa lupa mararamdaman natin. Depende kung gaano ang distansya mo sa layo at lapit ng Diyos. Ngayon, itatanong mo sa sarili mo, paglabas ko kaya dito, maliligtas kaya ako? Depende. Kapag lumabas ka dito sa simbahan, pag dinala mo ang Diyos sa komunidad mo, sa pamilya mo, sa katrabaho mo, at sa saan ka man at kailanman, you can attain salvation. Maganda ang buhay, pagpapatawad at pagmamahal kapag pinili mo ang Diyos. Kaya, huwag lumayo sa kalooban ng Diyos. Lumapit sa Diyos at sa paglapit mo sa Diyos, hayaan mong gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Again, my dear brothers and sisters, piliin mo ang Diyos. Sapat na po yan kapag piliin natin ang Diyos saan man at kailanman sa buhay natin. Magsitayo pang lahat at ipagpatuloy natin ang ating banal na misa sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inlibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang daan sa iyong paghahari, Ama, ay nangangailangan ng isang radikal na pasya o desisyon dito at ngayon. Isang pagpili sa iyo na dapat naming gawin sa tuwina, kailanman at saan man. Tulungan mo kaming may isakatuparan ito at kami ay nagsusumamo sa iyo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo si Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, upang sa paggabay ng iyong Espiritu, aming piliin ang mga desisyong makabubuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang maihandog nila ang iyong mabuting kalooban sa bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagtupad ng mga patakarang nagtataguyod at nagtatanggol ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, makatagpo nawa ng kaaliwan ng mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspektong pinansyal, emosyonal o espiritual. Sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming puso. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at mga nag-alay ng intensyon sa ating misa ngayon. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ama, hangarin nawa namin ang iyong paghahari dito at ngayon, upang tulad ng iyong anak, ang aming buhay din ay maging kaaliwan para sa isa't isa. Sa aming paglalakbay sa buhay na ito, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan nawa ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong logos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila ay muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo na Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso at yagan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami nawa ay magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.